General Vico Pag-ibig ng Patubay na gagawin po sa amin lahat na nandito ngayon, na ating po matagumpayan sa aming First Communion. Sa inyo pong Holy Lord, salamat in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. So, thank you mga po na. At ibigay ko na po sa ating po sa Pastor Ronnie. Amen. Matapos paghapunan, lumambot din siya ng sarong sinabi. Ang sarong ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagpili ng aking dugo. Kung iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aala-ala sa akin. Sapagkat kung kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalik. Unay isa din ng po ninyo, hindi galing sa Greek word na koinonia. Yung unang pangulugan nito ay yung having things in common. Yung pagkakaroon, yung dali ng Panginoon Jesucristo, ililipat siya, ipapasa sa atin. Yung pagpapalang nakuha niya doon sa krus ng Kalbaryo. Yung pagpapatawad ng kasalanan, yung paglilinis ng ating buhay, ibibigay niya sa atin. Yung isang malinis na buhay. Yung pangalawa na pakahulugan sa salitang koinonia ay fellowship, yung pagsasama-sama ng lahat ng mga tao may pananalig sa Panginoon. Kailangan ito ay pagsasama-sama upang makikisa sa Panginoon. Kikilalanin si Jesus ng Panginoon at pagligtas. Pagsasama-sama at pakikisa sa Panginoon. Ngayon, ang unang mga alagad, alam nila na sila unique na tao. Magkakaiba sila ng katangian, kalakasan, kahinaan, at kapapintasan. Pero silang lahat ay pinagsama-sama dahil sa kanilang pananalig sa Panginoon sa Kristo. Pwede silang magkaroon ng fellowship. At ang fellowship ang pinagkakaroon ng pakikipagkaisa at pagsasama-sama si Jesus Christ. Hindi tayo, si Jesus Christ. Kaya ito yung word ng communion. Another word na ginagamit dito sa ginagawa natin ito. Itong pagkuha ng tinapay at saka katas ng ubas. Tinatawag itong Thanksgiving. Yung salitang Eucharist. Ang ibig sabihin ito, to give thanks. O kaya magpasalamat sa Panginoon. So, sa pagkakataon ito, ipinagpapasalamat natin na si Jesus ay napalit sa daigdig. At ano yung kanyang layunin? Sabi niya, aking naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. At ipinagpapasalamat natin na siya naging tapat sa ating mga tao. Na kahit na tayo mga makasalanan pa, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Nung tayo makarebelde pa sa Diyos, siya tapat pa rin sa atin na ibinigay pa rin niya ang kanyang buhay para sa atin. At ang ating pinagpapasalamat, kahit na siya pinagsisigaw ang ipapos sa krus, kahit na siya pinalikuran ng kanyang mga dagat, pinagtapatan pa rin niya yung kanyang pagnanais na ako at saka kayo man. Ano yung elementong inilagay ng Diyos dito sa komunyon, yung unang tinapay? Ang pakahulugan na sabi ni Jesus Christ, ito yung aking katawan. Papahayagan ito, inaali ko ang aking buhay, ang aking katawan para sa inyo. Wala akong ipinagkait na ibigay para sa inyo. Sinasabi niya sa atin, yung tinapay nagsisimbolo ng kanyang katawan na kanyang ipinapayag dahil sa tindi ng pag-ibig sa akin at saka sa inyo, ang kanyang sinasabi, wala akong ipagkakait ng mga bagay para sa inyo. Pati yung aking buhay, pati yung aking katawan, inilaan ko para ibigay para sa inyo ang ikabubuti. Ito yung tinutukoy ng tinapay. No? Ipinagpapasalamat natin yung tinapay. Hindi halaga na pera ang inilagay ng Diyos para mapatawad ang ating kasalanan. Hindi yaman na daigdig na ito ang kanyang ninanais na itapat para may patawad ang ating kasalanan. Ang inilagay niyang halaga para mapatawad ang ating kasalanan, yamang binanggit ng Scripture, ang kabayaran ng kasalanan ay kapanagan. Ngayon, naunawaan niyo ba, ako at saka kayo, meron din itinapat na halaga ang Diyos. Hindi pera, hindi yaman, hindi itong daigdig nito, hindi ang langit, pero hindi langit yung buhay mismo ng Jesus Christ. Kaya kumisan din natin makita yung ating halaga. Bakit? Wala pa kasi tayo kay Kristo. Pagka tayo natin Kristo na, maunawaan natin ang tindi ng ating halaga. At itong komunyon na ito, ang magpapaalala sa atin. Sabi ni Jesus Christ, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo
bilang pag-aalaan sa buhay ng Jesus Christ. Kaya lamang ang nakakalungkot, binayaran ng dugo niya sa Kristo yung kasalanan ninyo. Yung iba, hindi nilalagyan ng halaga yung ipinayad ng Diyos. Hindi pinapansin. At dahil sa hindi niya pinansin ang inilagay na halaga sa kanyang buhay, wala rin halaga ang kanyang buhay. Kaya naman nagkakaroon ng halaga yung ating buhay kapag tinanggap natin yung bayad. Yung bayad na dugo para sa atin. Kung di natin tatanggapin yung bayad na yun, walang halaga ang ating buhay. Paano makakaroon ng halaga yung buhay ko at saka buhay ninyo? Tanggapin ninyo yung ipinayad ng Panginoon. Ano yung binayad niya? Dugo niya. Buhay niya. Hindi niya pababayaan. Lahat ng hihingin ko, ibibigay niya. Pagpapalain niya ako. Mahal ako ng Panginoon. Ito yung pinapahayag natin habang ginagawa natin yung komunyon. Kaya dahil sabay-sabay ninyo, bakit? Pakikisama natin doon sa iglesia. So, ganun din ang ating gagawin. Yung pagkain ng tinapay, sabay-sabay. Yung pag-inom ng katas ng ubas, sabay-sabay. So, okay. Okay, bago natin bibigay. Okay, bigyan mo na. Huwag niyo muna kakainin. Huwag niyo muna kainin. At meron tayong papakain. Huwag na tama ng gusto. Upang ihingi ng tawad yung bawat kasalanan, karumihan, pagsuway sa sinasabi ng iyong salita, yung hindi namin pagkilala kay Jesucristo, yung hindi namin pagtatatag na siya maging Panginoon ng aming buhay, ipatawad niyo po ito, Panginoon. Linisin niyo po kami at pagindapatin dito sa komunyong ito. At idinadalangin namin na sa iyo pong biyaya. Magiging karapat-dapat po kami dito sa komunyong ito. Dahil sa iyong biyaya, hindi dahil sa aming gawa, kundi dahil sa iyo pong habag sa amin. Matanggap ninyo kami upang matanggap din namin ang komunyong ito. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Hawakan natin ang ostya. Kapag tayo nanali at sinabi niya, sino mang kumain ng tinapay niyo, mabubuhay siya magpakailanman. Panginoon, amin pong pinagtitiwalaan ang sinasabi ng iyong salita. Salamat po na sa pagpiraso o kaya sa paghawak namin ng ostyang ito, amin pong ipinapahayag ng aming pagtitiwala. Tanggapin niyo po yung aming buhay. Tanggapin niyo po yung aming panalangin. Salamat po na itong ostyang ito nagsisimbolo ng iyong katawan may inialay para sa amin. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ngayon, tanggapin natin sa isa ba? Makisubo natin ang ostya. Paano naman natin ang sara? Yung katas ng ubas. Ang sabi pagkatapos, lumampot si Jesus Christ ng sara, itong katas ng ubas. At ibinigay yun sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito. Ang sabi niya, uminom kayong lahat nito. Bawat isa, sinasabi niya, uminom kayong lahat nito. Sapagkat ito yung aking dugo, pinapagtibil ito ang tipan ng Diyos. Yung tipan natin, si ating Diyos.
tayo kanyang pagpapalain. Tayo kanyang tatawagin anak. Ako yung iyong ama. Ito yung iba. Ako yung tatay mo namin. Panginoon, salamat po na habang hawak namin ang sarong ito, nakikita namin yung isinisimbolo nito. Yung dugo ni Jesucristo na inialay doon sa krus ng Kalbaryo. Na sa pamagitan ng pananalig, nagagawa po ninyo na patawarin kami sa aming kasalanan. Linisin yung aming buhay. Salamat sa inyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin natin. Okay, inumin natin ang katas ng ubas. Sabay-sabay. Okay, go. Inumin na natin. Panginoon, salamat po dito sa komunyong ito. Kayo po ang nagsimula nito. Kayo po yung nagtatag nito. Kayo po yung nag-utos na iti aming gawin at kami naman po'y sumunod. Pinagtitiwalaan namin yung lahat ng nilalaman ng sinasabi ng komunyon na ito. Meron kaming buhay na nakaugnay sa Diyos. Na kami meron ng eternal life. Na kami merong pakikisama sa Diyos. Karina Joy Cardenas. Janina Rose Mabuya. Giselle Matango. Emilio Raisa Sarabia. Kate Hasmin Rivera. Jan Michael Gana. Rachel Wiley De Leon. Daniel Sima. Kami po ay tayo po ay gusto na pasalamat po sa lahat sa Panginoon na natapos natin ang ating gawain ngayong hapon, ang ating pong makawalay na sa ating communion. So sa ating pungkol, sumaan lahat ng pagpapalang pag-iingat ng Diyos at hindi salamat po sa ating talikod ng Diyos na tunay na po na pinagtagumpay tayo. Salamat po sa buhay ng ating pong Pastor Juan. Bibigyan po natin siya ng pagpapaingat sa atin na ibigay natin sa atin. At bukas po tayo po muli ay magkikita-kita sa SM. Doon po natin gagawin din ang ating graduation at alam na po natin kung anong oras tayo natin. Okay? So, Panginoon, salamat po muli sa hapong ito na kami po ay inyong biningatan at pinagpala. Lord, sa aming pong pag-uwi, mag-iiwan-walay pagsumadali, temporarily, patuloy po na inangkin namin ang inyong patnubay. Sa bawat po isa, sa aming pong Pastor Molly, pag-iingatan niyo po ang kanyang dadaanan at iingatan niyo po ang kanyang pamilya at ang ministry. Sa amin po lahat, ang aming pong mga tahanan ay aming din pong inaangkin na inyong pong iningatan hanggang sa aming pag-uwi. At salamat po, Panginoon, sa pagsama niyo sa amin. Thank you, Holy Spirit, for being with us this day. We praise you in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po.
that like we always dreamed, starting out alive.